Welcome back sa ating channel. Sisimulan na natin ang Season 2 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa kanyang minahal na babae. Bago natin simulan ang kwento, shout out kina For The Boys TV 874, Marilyn Oledan, Christian Arasti, Fijinomia Neco at Jason Laguido. Salamat sa panonood. Nagsimula ang kwento sa isang flashback. Makikitang binabasted ni Aki ang batang si Makabe dahil mukha itong paa ng baboy. Sa kasalukuyan, ibang-iba na ang katawan ni Makabe dahil maskulado na ito at madami pang abs. Gwapong-gwapo na naman si Makabe sa kanyang sarili. Sumingit si Chinatsu para sabihing nakakadiri ang mga pinagsasasabi ni Makabe. Pinaalalahanan din ni Chinatsu si Makabe na kontrolin nito ang sarili sa darating nitong bakasyon sa France dahil nakakahiya daw ito. Pumasok sa kwarto ang nanay ni Makabe para sabihin na tapos na siyang magluto ng agahan. Nagluto ito ng mga pritong pagkain na mataas sa calories kaya nainis si Makabe at pinalabas ang mag-ina sa kwarto. Kinuha ni Makabe ang notebook na nakapatong sa lamesa. Confident si Makabe sa panibagong plano niya para paibigin si Aki dahil sa darating na bakasyon ng buong campus sa France. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Aki ang lumang picture nila ni Makabe. Hindi pa din alam ni Aki na si Makabe pala ang batang lalaking kalaro niya noon. Nagpaalam si Makabe sa kanyang pamilya at sinabing babalik din siya agad. Sa Paris, France, isang magandang babae ang napapalibutan ng mga bodyguard. May ka-video call itong lalaki sa cellphone. Sinabi ng lalaki na kailangan ng babae makakilala ng isang Japanese student para mag-improve ang drawing nito. Nalungkot ang dalaga dahil sobrang layo ng Japan sa France at imposibleng makakita siya ng isang Japanese high school student na pakalat-kalat sa France. Kasalukuyan nag-iikot ang klase ni Makabe sa France. Focus naman si Shuri sa pagbabasa ng libro tungkol sa mga dessert na pwedeng tikman. Excited naman si Futaba dahil nakarating din siya sa City of Love. Ngumiti naman si Fujinomiya kay Makabe nang mahuli nito na nakatitig sa kanya ang binata. Napansin ni Makabe ang grupo ni Aki. Ngunit, kabuntot pa din ni Aki si Gaso at tila ba nang aasar pa ito. Gusto mang patulan ni Makabe si Gaso, pinakalma ni Makabe ang kanyang sarili dahil ayaw niyang masira ang kanyang mga plano. Napukaw ang atensyon ni Makabe dahil sa mga magkasintahang naghahalikan sa harap niya. Nag-blush si Makabe sa kanyang nakita at sinabing perfect ang Paris para isakatuparan ang kanyang Dead or Love revenge plan para kay Aki. Ang Dead or Love revenge plan ay ang plano ni Makabe na paibigin si Aki at pagkatapos ay iwanan ito na parang isang basura dahil sa ginawa nitong pambabasted at panginsulto sa kanya dati. Natigil ang pagde-daydream ni Makabe nang kinausap ito ni Aki. Sinabi ni Aki na gusto niya makausap si Makabe ng masinsinan dahil sa mga nangyari sa kanila noong nakaraang school festival. Pinag-promise din ni Aki si Makabe na mag-uusap sila kahit anong mangyari. Hinabol ni Makabe si Aki, ngunit may isang babae na biglang bumangga kay Makabe. Bumalik si Aki para tulungan ang babae habang kinuha ni Makabe ang cellphone para ihanda ang translator dahil mukhang foreigner ang dalaga. Lumapit si Makabe sa dalaga at nagsalita ng French. Nagulat si Makabe dahil marunong mag-Japanese ang dalaga at may suot din itong eye patch. Tinanong ng dalaga si Makabe kung isa itong Japanese high school student, kaya naman natuwa ito na sumagot ng oo si Makabe. Biglang hinawakan ng babae ang mukha ni Makabe at tinawag ito sa pangalang Chikuwa-kun habang nakatingin lang si Aki. Nakipag-usap si Makabe sa babae. Ang pangalan nito ay Muriel Besson at second year high school na ito. Natuto si Muriel mag-Japanese dahil sa mga pinapanood nitong anime at binabasang manga mula sa Japan. Pangarap kasi ni Muriel na gumawa ng sarili niyang manga. Parehas na naisip ni Makabe at Aki na si Muriel ay isang hardcore otaku. Pinakita ni Muriel ang mga iginuhit niyang manga panels kina Makabe at Aki at sinabing madami pa daw siyang kailangang i-improve. Gusto ni Muriel na mag-drawing ng isang romance comedy manga tungkol sa isang karakter na ang pangalan ay Chumire. Sumakit naman ang ulo ni Makabe at Aki dahil sa manga ni Muriel at dahil sa mga naisip nitong kakaibang pangalan para sa kanyang mga karakter na sina Chumire at Chikuwa. Nalungkot si Muriel dahil parang hindi nagustuhan ni Aki at Makabe ang kanyang konsepto.
Kaya naman, naisip ni Muriel na kuhaning model si Makabe upang makakuha siya ng ideya tungkol sa mga Japanese boys. Mapipilitan na sana si Makabe pumayag sa pabor ni Muriel, ngunit sumingit si Aki at pinaalala dito ang promise nila na mag-usap dalawa. Mabilis na nagsorry si Makabe kay Muriel at tinanggihan ang alok nito. Sinabi din ni Makabe na wala siyang free time dahil plano niyang mag-ikot sa France kasama ang girlfriend niyang si Aki. Nagulat si Aki pero sumakay na din ito sa dahilan ni Makabe kay Muriel. Umalis si na Makabe at Aki at naiwang malungkot at disappointed si Muriel. Sa isang museum, patuloy na pinagmamasdan ni Shuri si Fujinomiya. Napansin ito ni Futaba at nagtago ito sa isang gilid para panoodin ng dalawa. Lumapit si Shuri kay Fujinomiya at tinanong kung nagustuhan nito ang painting. Sumagot si Fujinomiya na concerned siya sa mga taong nasa painting dahil walang suot na pang-itaas sa mga ito. Pinagdasal din ni Fujinomiya ang mga tao sa painting kaya na-impress si Shuri dahil sa taglay na kabaitan ni Fujinomiya. Maya-maya pa, nakita ni na Fujinomiya sina Aki at Makabe na mukhang pagod na pagod sa pagtakbo. Tatawag na sana si Futaba ng teacher para dalhan ng stretcher sina Makabe, ngunit pinigilan ito ni Aki dahil lalo pa daw gugulo ang kanilang sitwasyon. Tinanong ni Aki si Makabe kung safe na ba sila sa loob ng museum at sumang-ayon naman si Makabe. Mukhang problemado sina Makabe at Aki dahil parang may pinagtataguan ng dalawang ito. Muntik na din daw silang mamatay kanina kaya naman alalang-alala sina Futaba sa nangyari sa dalawa. Sa isang flashback, makikitang napapaligiran sina Makabe at Aki ng mga bodyguard ni Muriel. Kinorner ng mga bodyguard sina Makabe at Aki sa isang lugar na walang tao kaya naman takot na takot ang dalawa. Tinanong ni Makabe si Aki kung marunong itong mag-French dahil balak nilang kausapin ang mga bodyguard para hindi sila saktan. Ngunit, kaunti lang ang alam ni Aki at ganun din si Makabe. Lumapit ang kalbang bodyguard kay Makabe kaya naman nag-hysterical agad ito. Pinangkita ng bodyguard ng isang lalaki sa video call. Tinawag nitong Chico Wakun si Makabe at nagpakilala na siya daw ay si Frank Besson, ang nag-iisang kuya ni Muriel, ang babaeng tinanggihan ni Makabe at Aki. Tinanong ni Frank si Makabe kung bakit nito tinanggihan ang request ni Muriel. Napakalaking pagkakamali daw ni Makabe na paiyakin si Muriel kaya naman tinakot nito si Makabe. Kung gusto daw ni Makabe at Aki na makauwi na ligtas at buo sa Japan, pwede daw nilang tulungan si Muriel sa ginagawang manga nito. Dahil dito, sinabi agad ni Makabe ang lahat ng nangyari kay Yoshino. Nagsorry si Makabe dahil sinira niya ang lahat ng plano ni Yoshino para kay Aki dahil sa problema niya kay Muriel. Sumagot si Yoshino na wala siyang plano para sa dalawa kaya nagtaka si Makabe dahil akala niya ay kasama sa plano ni Yoshino ang pag-aaya ni Aki na kausapin siya ng masinsinan. Nasurpresa si Makabe sa nalaman niya dahil hindi niya akalain na wala nag-uudyok kay Aki na ayain siyang kausapin ng seryosohan. Sinabi ni Yoshino na magandang sign ang pagkukusa ni Aki na kausapin si Makabe. Nangako din si Yoshino na tutulungan niya si Makabe na mapalapit kay Aki sa buong bakasyon nila sa France kahit anong mangyari. Nagpasalamat si Makabe at nag-fist bump ang dalawa. Umalis si Makabe dahil hinahanap na ito ni Shuri kaya naiwan si Yoshino. Sa hotel room, si Gaso ay nasa loob ng banyo kung saan makikita nakasuot ito ng benda sa dibdib. Pinapalabas na si Gasog sa banyo ng kanyang roommate dahil sobrang tagal nito sa banyo. Naalala ni Gaso ang nangyari sa kanila ni Aki kaninang umaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggihan siya ni Aki dahil kay Makabe. Sa kabila nito, focus pa din si Gaso sa plano niya kay Aki dahil kailangan niya ng malaking pera para sa pamilya niya. Lumabas si Gaso sa banyo at humiga sa kama. May ngiti ito sa labi habang iniisip ang plano nito na tinatawag niyang fishing. Fishing dahil huhulihin daw niya ang pera ni Aki gamit ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kinabukasan, magkasama sina Aki at Makabe na parehong hindi nakatulog. Nagpaalam ang mga ito kina Futaba dahil pupuntahan nila si Muriel. Ayos lang daw sila, pero kung hindi sila babalik sa tamang oras, kailangan na daw tumawag ni Futaba ng pulis para hanapin silang dalawa. Excited na excited si Muriel na makita sina Aki at Makabe. Nagsimula si Makabe sa pagbibigay ng kanyang feedback sa manga ni Muriel. Sinabi ni Makabe na sobrang bilis ng love story ng mga karakter ni Muriel sa manga at isa itong malaking problema. Hindi naman makuha ni Muriel ang sinasabi ni Makabe dahil mabilis naman daw talaga ang love story ng mga tao sa totoong buhay.
Lumapit si Muriel kay Makabe at sinabing kung gusto daw ng dalawang taong isa't isa, hindi na sila dapat mag-aksaya pa ng oras. Pwede din daw silang mag-kiss agad dahil gusto nila ang isa't isa, kaya naman hinawakan ni Muriel ang pisngi ni Makabe para halikan ito. Nashock naman si Aki sa mga nangyayari kaya mabilis na sumingit ito kina Makabe at Muriel. Sinabi ni Aki na sobrang mahiyain ng mga Japanese at hindi tulad ng mga French na sobrang bilis mag-express ng feelings sa ibang tao. May mga oras din daw na kahit gusto ng mga Japanese maging honest sa kanilang feelings, hindi daw nila magawa ito. Sumang-ayon naman si Makabe sa sinabi ni Aki. Nakuha naman ni Muriel ang punto ng dalawa. Sinabi din ni Aki na ipapakita nila ni Makabe kay Muriel ang tamang ginagawa ng mga karakter sa romance manga para tulungan ito. Narealize naman ni Aki na mahirap ipakita kay Muriel ang sinasabi niya. Nagkatinginan sina Makabe at Aki dahil hindi nila alam kung paano sisimulan ang kanilang nakakakilig na demonstration. Sa kabilang banda, nasa isang cafe sina Fujinomiya, Shuri at Futaba para kumain ng sweets. Tinatanong ni Futaba si Fujinomiya kung may gusto pa din ito kay Makabe at kinumpirma naman ito ni Fujinomiya. Napansin naman ni Shuri na naglalakad magkasama sina Gaso at Yoshino mula sa bintana. Magkasama sina Gaso at Yoshino dahil inaya ni Yoshino si Gaso na makapagkita kay Aki. Sinabi ni Yoshino kay Gaso na gusto itong makita ni Aki sa isang lugar sa France, ngunit naliligaw na silang dalawa. Ang totoong gustong mangyari ni Yoshino ay palayuin si Gaso kina Aki at Makabe hanggat maaari at ito lang ang naiisip niyang paraan. Tumigil si Gaso sa paglalakad kaya naman nabunggo si Yoshino sa likod nito at natumba. Tinanong ni Gaso si Yoshino kung maitinatago ito sa kanya. Sumagot si Yoshino na nagsisinungaling lang siya na gusto ni Aki makapagkita kay Gaso dahil gusto niya lang makasama na matagal ang binata dahil may crush daw siya dito. Hindi naman bumenta kay Gaso ang patibong ni Yoshino dahil nahuli ito ni Gaso na nakikipagtulungan kay Makabe kaya naman labis ang pagkagulat ni Yoshino. Dito na nagtatapos ang part 1 ng ating season 2. Shoutout sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.